Welcome mga kapinay, no? Yan, dito naman tayo sa ating episode, itong ating mga reactions at komentaryo po sa mga pangyayari po ito sa ating bansa. Yun natin pong himay-himayin itong mga issue, no? Ating pag-uusapan ngayon dito sa ating YouTube channel. Kaya again, thank you so much sa inyong lahat ng suporta dyan. Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga mahal na OFW, no? Sa sulok na kayo ng mundo ngayon. Kaya thank you so much po sa inyong full support and heartily support po dito sa ating YouTube channel. Kaya yun guys, ay ating pag-usapan ngayon itong minamadali nilang pagpa-aresto kaya Pastor Kibuloy, itong si Risa Hontiveros, ay talagang gigil na gigil at saka excited na excited, no? Yung kanyang gusto nang ipa-aresto si Pastor Kibuloy. Ito rin pirmahan na ni Mig Subir yung warrant of arrest para kaya Pastor Kibuloy. Kaya hindi natin alam guys kung ano ba talaga yung kanilang intention o talagang panggigipit dito kay Pastor Kibuloy, kung kanilang mga issue, no, pinakuha nila kay Pastor Kibuloy. Kaya ito yung ating komento ngayon, dahil po itong MNLF ngayon ay nagpakitang suporta, talagang buo ang kanilang suporta at tiwala dito kay Pastor Kibuloy at saka sa SMNI. Dahil po itong SMNI ay talagang malaki pong naitulong dito, no, sa ating bansa. Hindi lang itong sa mga balita, kundi talaga ito ay nagbibigay ng tulong sa ating mga kapwang Pilipino, no? Mayroon silang charity itong SMNI, at saka ito ring SMNI ay talagang malaki po ang tulong itong kontra nila, no? Itong pagpahina ng lakas itong CPP-NPA. Kaya itong MNLF, ang kanilang grupo ay nagpakitang todo suporta po dito sa SMNI. Kaya itong si Risa Hontiveros din ay talagang gusto na niyang ipahuli itong si Pastor Kibuloy. Kaya ating panoorin guys, meron tayong video. What is video guys? Pahayag ng buong pagsuporta ang Moro National Liberation Front kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Kasabay po ng selebrasyon ng ika-56 na taong anibersaryo ng kanilang pagkatatag na ginanap dyan po sa Davao City. Narito ang balita ni Brenda Manalo. Allahu Akbar. Kasabay ng selebrasyon ng ika-56 na founding anniversary ng Moro National Liberation Front Davao City State Revolutionary Committee ang pagpapahayag ng suporta ng samahan para kay Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ na kilala bilang isang individual na may malaking respeto at kumikilala sa paniniwala ng ating mga kababayang Muslim. 56 years. This is the commemoration of the Jabida Massacre. So mo nang i-celebrate sa Moro National Liberation Front ay katong panahon 23 more or less Moro records of Jabida was massacre, and that's the trigger na organize activism sa Moro. So kinahanglan na ay resistance because during Marcos Sr. naimugso ang Moro National Liberation. So every year nag-celebrate ni Moro National Liberation Front. Sa naganap na pagtitipon, inihayag ni Attorney Emmanuel Fontanilla na bilang abogado, hindi nila nakikita ng anumang bahid ng katotohanan ang mga ibinabato kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Aniya, nakakalungkot na ginagamit ang Senado para mag-akusa ng mga inosenteng individual. What we are not happy of is what the government treating Pastor Kibuloy. Because every person naman sa society has the right to due process naman eh. Now, I am wondering, like other senators, no? Being a lawyer, I'm wondering, ano bang batas ang gusto ni Hontiveros? We cannot see anything that we can still improve with our laws on those things that the allegedly accuse Pastor Kibuloy. Wala kaming makikita eh. As a lawyer, hindi wala akong makikita, no? In fact, many senators are also in the same observation. At
yung mga complainant naman their cases were already dismissed Kaya lang, sabi nga namin, itong ginagawa ni Senator Hontiveros is not actually an aid of legislation It is an aid of humiliating or humiliation addressed to Pastor Kibuloy. Napakasakit po yan. At we cannot understand, no? Why use the Senate in order to persecute somebody? Why don't you just go to court? Ayon naman kay Rolando Asis Mong Olamit, ang Secretary General for Political Mobilization and current State Chairman ng MNLF sa Davao City, na hindi umano makatarungan ang ginagawang trial by publicity kay Pastor Apollo. As we observe sa mga YouTube, social media, has been persecuted siya. Marag walay public trial siya sa Senate. Why bring it to the court? Dalhon nila sa korte ang kuan kay para mo-appear si Pastor Kibuloy. So, pakita na to nga dapat in aid of legislation na day. Pero nahimo naman silang ang rule nila, nahimo naman silang court, nahimo na silang judge. So, tatanaw na mo mura og bias kay daghan og followers si Pastor Apollo Kibuloy ng mga Muslims. And he recognized, he loved us. Yes, sir. He loved us Muslims. So, as Muslim, we also love him. Wala pa man gyud may anak gyud nagkahimamat. Hopefully this will reach to Pastor Apollo Kibuloy na we are here. We feel the oppression in your heart. Tungod kay naagihan na muna. Dahil dito, nagpahayag din ang ating mga kababayang Muslim ng MNLF na kahandaan itong lumaban para sa katarungan kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Ang sa akin lang, I really appreciate our first meeting and you convinced me as a true person. Ang sa akin lang po, of course, you are a religious person. Only God can design everything. No? We surrender to our God. But nevertheless, ang sabi nga ng ating mga matatanda, I can never help you if you do not help yourself. No? Parang ganun, no? So, God cannot help you if you will not. So, we will be doing everything as our chairman said already. We are in full support of Pastor Apollo Kibuloy. And of course, as we surrender to our God, we are praying for His redemption. I think that's the term. For His redemption and that He would be given justice. Para kay Mr. Kibuloy, gusto ko ipaabot sa kanya na i-maintain niya yung pakikisama niya sa mga tao. Kasi doon nang gagaling ang kagandahan ng tao. Pag inayos o maayong ang pakikitungo mo, talagang ang mga tao bibilib sa'yo. At silap ang lalaban para sa'yo. Ang sabi ko po kay Pastor, tabangan gud siya sa tanan ni buot Mindanao, iguo sa gud siya. Siya isa ka pastor nga maayuhon sa tao. Anak lang ni labi na kaning mga tausog, Muslim, Islam, Christian ug lumad, tabangan gud nato si Pastor Kibuloy. Kay ngano katong next last year akong bana tabang na siya dito sa bukid bitaw sa May Tamayong. Nagato na sila dito, ma'am. Wala pa na nagana si pastor as gitabangan gud siya baayo. Kay buutang siya nga pagka-pastor. Ang mensahe ko kay para sa Pastor Kibuloy nga unta kaluyan sa aula nga masulbad ang iyang mga problema tungod sa mga laing lugar labi na dito sa Luzon. Makigbisog gud mi, labi na kami mga Islam. Lahi mi kami nga Islam. Basta ang among tumong gyud sa nga mutabang walay pagduha-duha, walay pagtraidor, basta tao maayo amo gyud nang tabangan. Dili mi mahadlok. Kami mga tausog, mga Islam, dili mi mahadlok sa among katungod, dili mi mahadlok mapatay. Basta among katungod pakigbisog gyud mi. Labi na karon si pastor gingana nila nga laing lugar, amo nang pakigbisog, amo nang tabangan insyaallah. And we support Pastor Apollo Kibuloy. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sa huli, ang kanilang panawagan sa kasalukuyang pamahalaan, katarungan Yun no, mga kapinoy, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta po dito sa ating YouTube channel. Yan, thank you so much po no sa inyong walang sawang suporta dito sa ating YouTube channel. Sa iba dyan no, nga hindi pa nakapag-subscribe po dito sa ating channel, please don't forget like, share and subscribe po natin no. Click the notification bell para update po kayo sa ating mga upload video at saka sa ating mga live stream no.
Yeah, again, mabuhay at ingat po kayo lagi dyan. And thank you so much. Bye-bye and God bless you all.